This My name is Kendall. is a drama. I'm a I'm model. the drama. My favorite part of my body is my heart. What makes a great brand ambassador for the Miss Supranational organization? They start now. Your time starts now. It would be dedication. Dedication to this journey, dedication to the people who have brought her up to this journey, and dedication, of course, with the organization that she'll end up working with. This is such a beautiful experience, and she has to be someone who can bring people together, someone who knows that this is not a one-woman journey. We all have our differences, but we also realize that we have so much in common, and we are now gathered here on this stage, transcending our own borders, bringing nations together. Thank you. So, inyo pong napanood itong si Pauline Amilings dahil usap-usapan po siya ngayon dito sa mundo ng social media na di umano ay nagpaparamdam na siya para sa Miss Universe Philippines 2026. So, bibigyan natin ng reaksyon at ng ating opinion mga kapolitika, ano ba yung ating masasabi dito sa balita na itong si Pauline ay sasabak muli sa Miss Universe Philippines 2026. So, usap-usapan nga po dito sa mundo ng social media itong naging pambato dati ng Bohol na si Pauline Amilings, and I believe nakabatch ito ni Michelle D. So, nakita nyo mga kapolitika yung mga post dito sa social media at inyo ring nabasa siguro ang samot-saring mga reaksyon, mga comment ng mga netizen na kung saan merong iba na pabor, meron ring mga nagko-comment na tama na daw at dapat daw ibigay na ni Pauline yung chance sa ibang mga beauty queens. So kung sasali itong si Pauline Amilings mga kapolitika is wala naman tayong problema. So kung sa 2026 siya mag-join sa Miss Universe Philippines ay malamang sa malamang medyo madugo rin ang kanyang maging laban dahil andyan yung mga veterana na at kilala na pagdating sa mundo ng beauty contest, dahil for sure ang pipili ng Miss Universe Philippines ay ka-level ni Atisa or more than pa, kasi ang magiging Miss Universe 2026 ay gaganapin nga sa bansang Puerto Rico na kung saan ay baluarte ng mga Latina. So hahanap ang Miss Universe Philippines ng someone na kayang itapat doon sa mga malalakas na pambato ng mga Latinas. Okay? So nasa kanya, hindi tayo against kung mag-join itong si Pauline dito sa MUPH 2026. So nasa organization kung sino yung kanilang pipiliin na ipapadala doon sa Puerto Rico para sa susunod na edisyon ng Miss Universe. So nagbabasa-basa po tayo ng mga comment dito sa social media at ang opinion ng ating mga netizen. Sabi nila is maganda daw sa maganda itong si Pauline, but it's just that yung kanyang katawan daw kasi is medyo malapad. So yun yung kanilang mga sinasabi, at paano daw ito ipanglalaban doon sa mga Latinas na merong mga Coca-Cola body, merong mga perfect body shape. So yun ang mga pangamba ng ating mga netizen, ng mga Filipino supporters, na baka matalo or maligwak ang ating pambato sa Miss Universe 2026. At meron din namang mga nag-comment na ang sinasabi nila is ganito din naman yung mga comment at opinion ng mga tao dati sa paglaban ni Atisa Manalo sa MUPH at dito sa Miss Universe 2025. So hindi rin ligtas itong si Atisa, pero tingnan nyo naman, naka third runner up si Atisa doon sa Miss Universe na ginanap sa bansang Thailand. So I agree naman doon sa mga netizen dahil ganun din naman kay Atisa dati, may mga nagko-comment sa kanyang galaw, how she moves, at ang sabi nga ni Atisa ay hindi niya babaguhin yung kanyang sarili para i-please yung mga tao. So ganun rin siguro itong mindset ni Pauline Amilings dahil talagang porsigido siya na masungkit ang MUPH para i-represent ang Pilipinas doon sa Puerto Rico sa Miss Universe 2026. So I agree rin doon sa mga nagsasabi ng mga netizen na merong problema sa kanyang katawan kasi medyo malapad. So paano ipanglalaban doon sa mga malalakas na candidate sa Miss Universe 2026.
So nasa kanya pa rin yung pagpapasya. At the end of the day, tayo is pwede lang tayo magbigay ng ating opinion kasi yun din naman ang nakikita natin. So wala tayong problema kung sasali itong si Pauline dito sa MUPH dahil decision niya naman yun. Pero kung makakalaban niya ang mga malalakas dito sa MUPH or sa Miss Universe Philippines katulad nila Iliana, at gusto ko rin palang sumali itong si Kathleen Patun, mga kapolitika, dahil siya ang nakikita ko na isa sa mga pinakamalakas at merong potensyal doon sa Miss Universe 2026. Okay? So far yun ang aking maging opinion at ang aking maging reaksyon. So bigyan natin ng benefit of the doubt itong si Pauline kasi malay natin is magkakaroon ng pagbabago yung kanyang figure doon sa MUPH 2026. So baka manggulat ito katulad kay Atisa. So hindi natin alam. So suportahan na lang po natin itong si Pauline dito sa kanyang pagsali sa MUPH 2026 para mabigyan rin siya ng chance at masasali siya doon sa mga pagpipilian ng organization na ipapadala sa Puerto Rico. So ano po ang inyong mag-reaction? Kayo po ba i-agree dito sa pagsali ni Pauline Amiling sa MUPH 2026? At kung kayo po ang tatanungin, sino ang inyong maging pambato or wishlist dito sa Miss Universe Philippines? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.